Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang mga paratang laban kay Tulfo na umano'y ginagamit ang mahihirap upang maitago ang mga kontrobersyang bumabalot sa kanyang pangalan sa kabila ng kanyang imahe bilang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ilang kritiko at whistleblowers ang nagsiwalat ng mga di umano'y mapanlinlang na taktika ni Tulfo upang protektahan ang sarili mula sa mga isyu at anomalya. Ayon sa mga ulat, ginagamit umano ni Tulfo ang kanyang programa upang ipakita ang pagiging bayani ng mga nangangailangan, ngunit sa likod neto ay may layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Isa sa mga kritiko ang naglahad na habang tumutulong siya sa mahihirap ay may itinatago siyang transaksyon at isyong ayaw niyang mailantad. May mga dokumentong sinasabing nag-uugnay sa kanya sa mga hindi malinaw na deal at transaksyon na may kinalaman sa pondo ng publiko. Ilan sa mga ito ay inuugnay sa malaking proyekto na umunoy hindi natuloy o napunta sa tamang mga benepisyo. Sa kabila nito, nananatiling tahimik si Tulfo ukol sa mga paratang, samantalang may mga taga-suporta ni Tulfo na maraing idinefensa sa kanya. Ayon sa kanila, ang mga aligasyon laban sa kanya ay bahagi ng isang smear campaign na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon. Hindi may kakailaang tulong na naibibigay niya sa maraming tao. Ang mga paratang na ito ay walang basihan, giit ng isang taga-suporta. Sa social media, hati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay naniniwala na may bahid ng katotohanan ang mga aligasyon, habang ang iba naman ay nananatiling naniniwala sa integridad ni Tulfo. Ang tanong ng marami, totoo bang ginagamit lamang ang mahihirap bilang pangtakip sa mas malaking issue? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. US citizen. Ibig sabihin, depende natin alam, 10 yung anak niya eh. Baka yung iba ipinanganak ko, ipinanganak na dito, hindi na yun mare-revoke. Kasi ayon dito, INA 320 governs automatic citizenship for children when at least one parent becomes a naturalized US citizen. If the parent's naturalization is revoked, the basis for the child's derivative citizenship no longer exists. So, kung nakuha ng anak niya ang citizenship dahil sa naging citizen yung tatay niya, si Erwin, si Erich Sylvester. Like kunyari yung mga anak niya ay dinala niya, pinetisyon niya from the Philippines, then green card muna, di ba? Tapos dahil nga sa kanyang fraud passport at US naturalization, ang sabi doon sa batas na binasa natin, mare-revoke din. Ang tanong, ilan sa mga anak ni Erwin ang ipinanganak sa Pilipinas na kinuha niya? 2, 3, 4 na pasok dito sa binasa nating batas na pwedeng i-revoke. But of course, they have to consult their lawyers, immigration lawyers. Ato basic lang sa atin, dahil naman ako lawyer, nagbabasa-basa lang naman tayo, at nang maintindihan natin yung mga possibilities. So meaning, kung mayroon siyang 4 na anak, kasi ang sabi niya, naka-jaundice siya. Diba? Noong 1980, kailan ba siya naka-jaundice? Dandalibugan siya naka-jaundice. Kailan naman maging malibog? Hello? Kung may 4 siyang anak, na pinitisyon niya from the Philippines, dinala niya dito, at nakuha yung citizenship through that naturalization na ginrant sa kanya ng Amerika, therefore, datapwat, subalit, ay posible na ma-revoke ito.
Pero hindi tayo ang magde-decide yan. Let the immigration decide that. Pero posible. Pero yung sinasabi nga natin birthright, kung pinanganak na dito yung kanyang anak, hindi na yun mababawi. Nalibugan siya noong 1980s. Sabi ni Professor, di ba? Okay? Ang problema kasi nagsisinungaling ka. Naging greedy ka. Wala naman sanang maghahalongkat ng buhay mo. Kung ikaw sana ay nakontento na dyan sa 200 million mo, magaling ka naman pala magnegosyo, papasok ka pa sa government na alam mo na tinarantado mo ang US government. It's not true na wala kang nilabag sa bata na batas sa Amerika. I mean, just the mere fact na inamin mo na ikaw ay TNT, paglabag yan. Diba? Unconstitutional yan palangga. Kaya hindi totoo sinabi mo na wala kang nalabag sa batas kasi ang nais ko lamang, pakainin ko ang mga baby dolls. Yung 10 baby dolls ko, mga ganun. Walaan nga kita kung anong kapalaran mo ngayong taon, Erwin. Walaan kita. Okay? Lucky 9. Ibig sabihin, Lucky 9 ang taong bayan dahil mauudlot ang iyong mga pambubudol sa taong bayan. Itong numero na ito, lucky to para sa mga Pilipino. Siswertihin ang taong bayan. Dadami ang pera ng Pilipino kapag ikaw ay what? Kapag ikaw ay disqualify ng COMELEC dahil illegal ang TNT, sabi ni Annalina. O, diba? Walang mananalo sa barahan ni Maharlika. Anyway, palangga, budol ka, Erwin. Tapos sinasabi mo, kayo, tumulong na lang kayo. Nagtayo ako ng action center. Tangina. Hindi yan ang issue, Gorgor TV. Hindi yan ang issue. Ang issue, sagutin mo, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba si Sylvester, si Erich Sylvester? Hindi, yung kwento mo, naghirap ka, nagtulak ka ng mga ganito-ganyan. Tapos, fast forward, after 10 years, bumalik ka ng Pilipinas. Ano yon? Kulang. Kung ako magdidirect ng buhay mo, kung ako magsusulat ng buhay mo, something's missing. Erwin, anong ginawa mo dito? Huwag kayong magpapabudol dito. Ano pang sabi mo? Mayroon pa siyang article. Banahan natin ang article ni Dodong. Giatay. So, liwanagin natin, Mahi Faustino, liwanagin natin na pwedeng ma-revoke ang citizenship ng mga anak niya kung ito ay napetisyon niya from the Philippines gamit yung kanyang fake identity na si Erich Sylvester. Ngayon, mga hitad, ano ngayon ang gagawin natin? Dahil sabi, hindi niya naman ako pinangalanan, pero ako lang naman ang vlogger na nag-iisang malaki ang salamin sa Amerika. Pati salamin ko, pinakakialaman mo. Hindi naman yun ang issue, Dodong. Tapos pinipigilan mo kami na, batikos-batikos sila yung malaking salamin, yung dating broadcaster ganyan, yung abogado na ganito, binabatikos hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno, binabatikos sa mga Marcos. Putangin na. Hindi namin babatikusin. Gago ka ba? 5,500 flood control. Zero budget sa PhilHealth. Pag nanakaw ni Lisa, pangingidnap ni Lisa Marcos, paging kartel ng gobyernong ito, tatahimik kami? Humihingi kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas. Pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan, na nakaasawa ng apam na mayaman. Sana all, di ba? Yung mga nakaasawa ng apam dyan, nainggit sa inyo. Yung mga mayayaman na palangga ko, shoutout din kay Robby. May asawa. Oy, Robby, ganda-ganda ng bahay mo sa Calabasas, invite mo ko, leche. Si Robby Taroza, kita ko yung bahay ni Palangga. Ang yaman mo, bakla. Nakapangasawa ng apam. Sana all. Di ba? Ang issue dito, hindi nakapangasawa ng apam. Let's say, sige na. Nakapangasawa ng apam na mayaman. So ano problema mo? Di ba? Sinong gustong makapangasawa ng mayamang apam ngayon? Mag-comment dyan, hanapan ko kayo ng apam. Sino ang gustong makapangasawa? Huy! Di ba? Kahit kaya, sino ang gusto makapangasawa? Leche. Ano siling mo sa akin, Dodong? Huwag mo kasing gawing tanga. Si Trey K. Brandy gusto daw makaasawa ng apam. Mag-comment lang dyan. Sinong gusto makapangasawa ng mayamang apam? Si Rayson o Yarte, yung mga kaibigan ko gusto makapangasawa ng
mayamang afam eh. Hindi yan ang issue. At hindi issue yung salamin ko. Ang issue dito, paliwanag mo, based on that document, paano mo ninakaw si Erich Sylvester Tulfo? Ipaliwanag mo na how come, where did you get your money na 200 million where in fact, yung iyong SALN ay 2-4 million lang ang dineclare mo na kinita mo dun sa partikular na taon na yon. Kung kwento lang, Erwin, ng mga kahirapan dito, Diyos ko, ang mga palangga ko, kabisado nila yung mga kwento ko eh. Yung mga paiyak-iyak kong ganyan, di ba? Madaling, kwento mo, pinalayas pa nga ako eh. Ano sabi sa akin? Alam niyo yan, lumayas ka na dito. Ayaw namin magkano lang ng TNT. Hindi naman po ako TNT. Alala niyo, dati naiyak-iyak pa ako, hindi naman ako tita TNT, wag mo naman akong palayasin. Di ba, may ganun akong kwento? But nagsumikap ako, pero hindi yung dahilan na gumawa ka ng fraud. Tapos sasabihin mo, ay may ginawa naman ako mabuti. Pinakain ko naman yung mga anak ko, so mabuting tao ako. Ganon ba yun, Dodong? Huwag mo kaming gaguhin. Huwag mo na, may social media na ngayon. Kung radyo, TV lang pwede niyong manipulahin ang mga kwento. O si Del Bagsak, gusto makaasawa ng... I know that, darling. Oh. Kumakausap ba kayo? Kaya niyo makausapin ng si Siri? Ako, kinakausap ko yan. Dali lang. Anlak ka dyan. Teka lang. Andali lang, mamaya hulaan natin si Erwin. Okay, here we go, Erwin. Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi naman eh. Kaya lang, kailangan na kasi Erwin, Dudong, alam mo, magnilay ka. Kausapin mo yung nanay mo. 'Di ba? Sabi mo, yumao na. Ano pa kailangan mo dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka eh. Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino attach? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala nyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino attach? May showbiz tayong mamaya. Here we go, darling. Okay, tiyan mo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin si I am Sherwin, thank you palangga. Huwag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pauwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dudong? Wala ako bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Ni bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. O sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya na finance sa akin proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. O umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pagurgur ako, yan lang naman ang umuwi kayo dito. O ikaw, magtakbo ka ng presidenting leche. Anong kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asa naman, Dodong dito? Hulaan ko na kayo si Dodong. Okay. Ito, here we go. Babida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List. May ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people. Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dodong? Patingin ko yung aking dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadala ng ayuda ninyo magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag, kasi 3 hindi ko pa mahanap. I'm sorry palang ba, but yung 3 hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang, kasi gusto kitang i-debunk kita Kasi pinapauwi mo ako Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Sino ba papadalhan natin ngayon? Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients.
Where can I get, paano ko makita kung magkano pinadala ko? Punyeta. Teka lang, mga hitad. Okay, ito. Get started. Okay. Here we go. Ito pala. Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga lagyan natin ng baraha, baka masilip eh. Dali lang. Okay, ito here. Takpan lang natin yung mga pinadalan ko, baka makita nila. Okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendwave. Erwin, ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko eh. Since naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takpan natin mga pangalan. Oh, shit. Ay, ulit. Okay, tapa ko na ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita niyo yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinago ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipon ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yun. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan through Sendwave app? Kaya mag-download ako ng Sendwave app. Wala pa yung dati kong mga apps dati, wala pa yung mga deposit sa banko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Ngayon, nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong. Pwede naman ako tumulong eh, right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kaletsihan yan? Ha, Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lulukuhin ang Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dudong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero hindi ko naman sinusumbat yan sa inyo palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to eh. Bratatatat. Pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million ka may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, balangga, nalala nyo yung kwento ko? Papunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na, $4. Kakwenta ko 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Di na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bukas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka. Story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas. Ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report ni Erwin yun eh. At least doon. Abangan nyo yun ha. Ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Basta ilalabas ko yung yung personal data sheet mo simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung about your life, Anyway, wala nang tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, hindi matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin,
Gusto mo hulaan na lang kita sa malaking baraha. Mamaya na kita hulaan. Tulfo, siling ano sabi mo? Tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Di ba yun yung pinalabas ni Lisa? Gumurgur ako ng apam. Wala na apam. Gurgur na yun. Ano ba? Next. Parang yung mga gago. Di ba? May mga ganyan silang dramatization. Maharlika, ginurgur yung asawa. O, di ba? Ginurgur ko na. Eh, ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako eh. Mali ito, iba naman. Sabi niya dito, nakapangasawa siguro ng mayamang afam. Ulit, issue ba? Nakapangasawa ng maaya. Napakaswerte mo, ining. Ay, okay lang yung ining, at least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara, yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo. Ano naman itong, Diyos ko, ito lang ang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa, kayang bumili ng ganito. Ito lang, actually, ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Ano sabi mo? Pwede pa pati antipara, kitang-kita na pikon ka. Kung nasagi ko ang katotohanan, hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets, paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Gusto mo sabihin ko kung ilan mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Aside, out of this 100,000 na gusto mo pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Hoy, yung mga recipient ko kakapagod din kayo pero love ko naman kayo eh. Wala talaga tayong magawa. Ang hirap ng buhay eh. Anyway, ngayon sabi niya, okay magalit. Hindi ko kayo sinusumbatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang antipara. Alam mo, Erwin, nung napanood kita, natawa ako dun sa antipara. Parang, my God, eto lang ba ang ayong defense? Antipara? Whether mamahalin ang antipara ko, hindi ko to ninakaw sa kaban ng bayan. Yan ang nga lang kaligayahan ko, Erwin. Grabe ka naman, oo. Daldal ka ng daldal, sabi ni Erwin. Comment ka ng comment. Bakit hindi? Sabi niya, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? I'm helping my country, kaya nga binubulgar ko lahat ng kababuyan mo eh. Hindi ba yan helping? Hindi ba yan helping sa bansa na sinabi ko na ang presidente nyo ay adik? Hindi ba yan pagtulong sa inyo na inilabas ko kapalit ng buhay ko? Gusto kong gurgurin ni Lisa na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay bangag, kawatan, smuggling, hindi ba yan pagtulong sa bayan? Ano bang pagtulong? Pagtulong kay Lisa para maging bagman? Ako? Yan ba gusto mo? Kayo tumutulong kayo kasi meron kayo may balik sa inyo? Nabigyan ka ng pwesto? Tigilan mo ako. Ano sinasabi niyo ni Aljo Bendijo na sulsul? Alam mo Aljo, I'm not gonna say anything na hindi kita mumurahin. Alam mo gusto kita dati nagbalita ka pero nakita ko na wala ka ring dignidad. Alam mo naman na niloloko ka ng partner mo. Oo nga, ano ba sinabi niya? Basta para siyang bubuyog. Aljo, para kang bubuyog. Na ganun-ganun ka. Parang gumagato ka kay Erwin. Oo nga. Daw mga gago ka mo. Unsaman mo. May bayag ba kayo? Baka hindi kayo tuli. Tuliin ko kayong dalawa. Okay. Ano sabi ko, Erwin? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Buisit kayo. Dapat hindi ako magbablog palangga kasi may pinagkakaabalaan ako. Pero kasi, ito kasi si I Am Sherwin, tinagga ko. Ikaw, I Am Sherwin Tuloy ka na ba? Palangga. Alright. Sabi niya, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoong Diyos na mayaman ng apa mo, Lord. Sana maging totoo po ito, Lord. Yung mga sinabi niya, hindi ka kailangan magbanat ng boto. Alam mo, kausap ko yung mga kaibigan ko. Nag-uusap kami. Alam mo, pinag-uusapan namin? Alam niyo kung ano? Kung tumama sa loto. Ito nga si Belle ng Canada. Marliga, tumama ka na ba sa loto? Kasi, mga wishful thinking lang. Kasi
Nung nakaraan, 1 billion dito, may napalon. Sabi ko, hindi ko napanalunan. Meron ngayon 200 million. Tapos nangangarap kami ng gising. Sabi ko, sige, pag nanalo ako ng 200, kinocompute ko yun. Pag 200 million, pag annuity, yearly, for 30 years, mas malaki, double the money. Pero ang first, ginugel ko na. Sabi ko, yung first kong matatanggap, around 6 to 7 million. O, di ba? Sabi ko, then, next year, 14 million. So, saan ka pa? Sabi ko, bibili tayo ng farm sa Brazil, katabi ni Lenny Kravitz. May mga ganun kaming usapan. Tapos sabi ko, bibilin ko na kayong lahat. Yung mga kaibigan ko, bibilin ko na kayo, mag-ookrayan lang tayo. So, yung mga ganun. Lord, sana totoo po ito. May dumating na farm na mayaman. Oh my God. Wish ko lang. Anyway, kaso lang, magalit naman. Baka magalit naman ikaw, Erwin, pag yumaman ako talaga. Okay, sabi mo pa, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? Na-explain ko na yan. 'Di ba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka dito. Ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano. Ibigay mo sa mga mahirap dito. Ay na, nag-negative na ako eh. Baka naman gusto niyong sendan yung negative account ko. Di ba, Bel? Punyeta, nag-negative ako. Nagbayad ako ng ano, nagbayad ako ng, ano ba yon? Ano yung negative sa atin? Yung sa Amerika, ano yon? Pag nag-negative ka? Comment yan, papadala ka ng ganitong card, oh. Papadala ka ng ganitong card na charge yung account mo. Help me, mga babae, mga palangga. Overdraft. Na-overdraft nga ako. Sasabihin mo dito, giatay ka. Ay, naku, sana totoo talagang mayaman ako. Lord, sana magdilang anghel si Erwin. Overdraft fee. Lotus Eye Studio, alam mo yan, pinadalan ako. Punyeta. Yung anak ko gumastos naman. Tsaka, hindi ko pa pala natawag, may fraud na may gumastos sa akin. Sa card ko, William Sonoma, $35, kaya nagkaletse-letse yung card ko. So, na-overdraft ako, punyeta. Anyway, Erwin, sana yung wish mo na makahanap ako ng ay, alam, hindi naman ako naghahanap pala. Mabogbog ako. Anyway, di ba? Sabi niya, bakit umuwi ka dito? And then you do the fight. You do the battle. Hindi ba battle ang ginagawa ko? Erwin, anong gusto mong battle? Makipagsaksakan ako? Ano gusto mo? Ganyan? Literal na battle? Tanga ka lang eh. Hindi ganyan ang battle. Ang battle ay nasa social media. Ang mga presidente ba nakipagsaksakan ba yan? Ano bang battle na mga yan? Policy. Ano man yan? Mangumango ka. Naunsaman ka. Akala ko pa naman dati okay ka. Kaso naging greedy ka eh. Sobrang greed na kasi. Kung hindi ka sana pumasok dyan, alam mo kung bakit nalaman ko itong mga dokumentong ito? Galing dito sa Congress eh. Shout out sa mga puting ahas ko sa Congress. I love you guys. Kaya hindi lahat yan kaaway natin. Sila ang may sala dyan. Yung puting ahas ko, gumapang-gapang, tapos nakita niya yung iyong data sheet, sabi ng ahas ko, bigay natin kay Maharlika. Bigay natin kay Maharlika. Yun. Kasalanan ko ba to, Erwin? Sino ba ang nagdakaw ng identity ni Sylvester? Hindi naman ako, tapos patitigilin mo ako, naunsaman ka. Sabi pa niya, ma'am, sabi niya, hindi niya ako pinangalanan, pero sino ba to? May malaking salamin. Ano sabi ni Palangga? May nag-comment. Mag-comment kayo. Yung kuya niya, number 1 corrupt, daming pera sa loto niyan, sabi ni Gorgor TV. Okay. Ma'am, baka pwede naman sa 2028, ikaw na kayo ang tumakbo magpakapangulo. You run as President of the Republic. Gusto niyo tumakbo kayo, senador o congressman, kayo ho mag-speaker. Tapos sabi naman ni Aljo, magtakbo kayo. Hoy Aljo, nakakahiya ka sa mga kaklase mo at pamilya mo. Sayang ka. Nakakain ka na rin ng sistema. Tanungin mo nga sarili mo, Aljo, tama ba na hindi na ipaliwanag ng iyong partner kung paano niya ninakaw si Erich Sylvester? Itong kadyutahan ng mga kwentong kahirapan, alam mo yan. Alam ko namang matalino kayo eh. Kaso na yung katalinuhan nyo, ginagamit ninyo sa kawalang hiyaan o panlilin lang sa mga Pilipino. No wonder, maraming nanonood kay Rafi Tulfo, ninalason nyo yung taong bayan. Ini-exploit nyo sila. Anong pinag-uusapan yan? Nag-itot-itot sa kapitbahay. Ninakaw ang panty ni ganito. Tapos si Tulfo, yan ang pinagkikitaan. Sino ang dito? Sino ang may mas dangal sa atin? Ini-exploit nyo yung tao. And you talk about Tulfo, they're helping people? Hoy, Erwin, tanong mo kay Rafi. Yung kaibigan ko lumapit sa inyo.
Nagbayad kami 180,000 as retainer's fee diyan sa yung who's that lawyer? Yung tungol. Okay, yung tungol, yung asawa ng anak ni Rafi. Nagbayad kami ng 180,000 diyan, walang nangyari. Ang pangako ng law firm ni Tungol na i-expose ang contractor sa Tulfo show. Ito, gusto nyo malaman. Nakwento ko na to. Ano ang sabi ng Tulfo staff? Ay, not staff, yung Tungol lawyer. Nangako kayo sa amin na isa yan. Kasi hopeless na rin yung kaibigan ko dahil naloko. Ang sabi, isa sa mga pwede nilang gawin sa serbisyo na binayaran namin, magre-represent as lawyer, Tungol na yan. Kaya nga kami lumapit sa inyo during that time eh. Wala pa si Bangag doon eh, hindi pa si Bangag. Dahil akala namin matulungin ang Tulfo. Yes, this is real. Dokumentado yan. Hindi ako nagsisinungaling dito. Ayoko lang pangalanan yung tao na nanahimik yung kaibigan ko at wala naman akong permiso na sabihin ko kaya hindi ko siya papangalanan. Halongkatin mo, Tungol, Erwin, halongkatin mo yan. Ang kaawa-awa, yung kaibigan ko kasi, nakilala ko lang yan, naawa ako, ganyan-ganyan, naloko, dadadada. Kaya ako pa nga nagsabi noon eh, papasok tayo, magpatulong tayo kay Rafi. Baka kasi, maayos sila, ganyan-ganyan, sa law firm nila. May believe ako sa inyo noon eh. Na-experience ng kaibigan ko, nangako kayo na i-expose doon sa isumbong mo kay Tulfo. Ano ang sabi ng law firm? Ay ma'am, kasi hindi ayaw ng mga audience ng ganitong klase. Hindi daw panonoorin. Ang gusto nyo, yung nagkangkangan, yung magkumpare, magkumare, yung mga OFW na nag-aaway, yung mga nagmamarites. Kasi yun ang gusto nyong i-feed sa utak ng mga kawawang Pilipino. Tapos pag pumunta sila dyan, mabait na si Tulfo, o bigyan kita ng 5,000 pamasahe, 5,000 pang shopping, ibigay kay Lola 5,000, 5,000 ka gano'n, 20,000. Magkano ang balik sa pag-exploit ng show na yan? 100,000? Tapos yung sabi pa pala niya, natawa ko. Alam mo talaga, sana Tulfo, totoo. Ang sabi niya, yung vlogger sa Amerika, maraming viewers yan. Kumikita yan ng